good news ito para sa atin na nagmamahal kay Tatay Digong. Activist group submits a statement to United Nations Human Rights Council on Duterte administration. The International Career Support Association, through conservative activist Sean Pigorson Pujiki, has formally submitted a written statement to the 63rd session of the United Nations Human Rights Council regarding the detention of former President Rodrigo Roa Duterte. Breaking news mga kaibigan, magandang balita po ito. Napakagandang balita po ito sa ating dating Pangulong Duterte mga kaibigan, dahil sa wakas ito pong si Fujiki-san ng Japan mga kaibigan, nagpapasalamat po tayo kay Fujiki-san dahil na-recognize po tayo nung nakaraan at binanggit po tayo sa kanyang Facebook page. Nagpapasalamat din tayo mga kaibigan dahil magandang balita po ito. Malalaman na po ng buong mundo ang maling ginagawa ng gobyerno. Ayon po yan dito kay Fujiki-san. Kasi po, ito pong Duterte detention sa ICC issue dadalhin na po sa Human Rights Council sa United Nations. Panibago na po ito guys. Talagang magkakaalaman na po mga kaibigan at madidiin na po dito. Naku, lalo pong madidiin ang ICC dito. Lalo po silang makakarma dito mga kaibigan. Sigurado ako guys. Dahil di ba, meron na pong malaking issue at gusto na nga silang i-shutdown ng Amerika. Gusto ng Amerika mga kaibigan ay talagang tuluyan na po silang magsara dahil po wala po silang galang sa mga jurisdiction ng mga bansa at mga sovereignty, no? Hindi nila ginagalang mga kaibigan. Kaya po ang Amerika guys, seryoso po seryoso po talaga sila dito na i-shutdown ang International Criminal Court. At dahil po magandang balita po ito mga kaibigan, dahil po kay Fujiki-san, lalo pong mabubunyag ang ginagawa nilang ang ginagawa nila sa loob ng ICC. Mabubunyag po mga kaibigan, at hindi lang yan, mabubunyag din guys ang ginawa ni Bangag kung paano niya po ito pinakidnap at dinala po sa ICC mga kaibigan. Dahil lahat po magkakaroon po ng privilege speech doon sa United Nations sa Geneva. At marami po tayong mga kababayan, mga kaibigan, na naghahanda na po para protesta guys. At syempre, para magkaroon po ng boses ang mga Pilipino doon po sa gagawing United Nations Council sa Geneva. Yes! Palakpakan po natin si Fujiki-san. Wala ba kayong mga kamay dyan, mga kaibigan? Palakpakan nyo naman si Fujiki-san. Napakagandang balita po niya, no? Diba? Para po ito sa ating dating Pangulong Duterte. Lalo pong mangangamote ang ICC dito, mga kaibigan. Lalo po silang kakabahan dito. Baka, kasi, ito pag ito po, kumalat na po ito sa international community. Dahil ang gagawin po guys, United Nations yan United Nations Human Rights Council po. Idudulog po ito sa Human Rights Council. Buong mundo ang makakaalam. Buong mundo ang makakarinig po kung ano ba talagang ginawa nila sa ating dating Pangulong Duterte. So mamaya pag-usapan po natin yan dahil meron pong statement si Ferguson, no? Sean Ferguson Fujiki-san. Good news yan. Good news muna tayo kasi puro na lang bad news Ayan po mga kaibigan, ang ating idol na si Fujiki-san. Breaking news, malalaman na ng buong mundo ang maling ginawa ng gobyerno. Si Sean Ferguson Fujiki brings Duterte detention issue before United Nations Human Rights Council. Ayan, nako. Humanda na talaga ang ICC nito. Delikado na dito ang ICC mga kaibigan dahil United Nations na po ito. Human Rights Council na po ito guys. Dadalhin na po ang mga issue kay Duterte kung paano nila ito kinidnap. Nako, napakagandang balita po.
Thank you very much, Domo arigatou gozaimashita, kay Son Ferguson Fujiki-san. Kasi talagang siya po ang nagbigay ng effort, mga kaibigan eh. Oo, talagang effort po siya, guys, no? Hindi talaga siya tumitigil. Talagang tinutulungan niya ang mga Duterte, mga kaibigan. So basahin lang po natin, ha. An activist group has formally raised concerns over the detention of former President Rodrigo Roa Duterte before the United Nations Human Rights Council, or the UNHRC. The International Career Support Association, or ICSA, through conservative activist Sean Ferguson Fujiki-san, or Shunichi Fujiki, submitted a written statement on the 63rd session of the UNHRC. The document, identified as the AHRC 63 NGO/7, calls on the Council to review Duterte's continued pre-trial detention. So mga kaibigan, itong document na to, guys, nagsasaad po ito na kino-call out nila, no? Kino-call out po ng Council at i-review lahat ng mga pre-trial ng ating dating Pangulong Duterte doon po sa International Criminal Court. So, i-review nila lahat, mga kaibigan, sa United Nations Human Rights Council. According to the statement, Duterte has been held in detention for more than 500 days. So, umabot na po sa 500 days ang pag-detain sa ating dating Pangulong Duterte. Grabe, 500 days na pala, no? While awaiting trial, the group argues that the case raises issues under international human rights law, the Rome Statute, and the United Nations Nelson Mandela Rules, which set standards for the treatment of prisoners. Kasi marami pong mga rules yan eh, no? Na dapat po sundin, guys, according po sa United Nations Human Rights Council, na hindi po sinunod. Hindi po nila sinunod, guys, ng ICC. Kaya malalagot talaga sila dito. Malamang sa malamang po, mga kaibigan, dapat mag-isip-isip na po ang International Criminal Court. Dahil baka siguro matutuluyan talaga silang magsara o kaya mag-shutdown. So, Fujiki also announced that the group is organizing activities during the ongoing Human Rights Council session together with Filipino migrant workers in Europe and Japan to raise awareness about the issue. Kasi po, gaganapin po ito, guys. Itong Human Rights Council, parang ano to, no? Parang global, ano po ito, no? Global meeting. Oo, parang summit ito eh. Gaganapin po ito sa Geneva Convention Center, no? So, may mga Pilipino po tayo dun, guys, na nakausap na po nila, na nakahanda na po sila sa kanilang mga activities. Like for example po, protesta. Nakahanda na sila dun. Para po, syempre, guys, kailangan natin yun eh, para marinig po tayo ng United Nations Human Rights Council. At syempre, mga kaibigan, pag napatunayan po na talagang ito po isang persecution, political persecution po ang ginawa nila kay dating Pangulong Duterte, malamang sa malamang talagang delikado po dito ang ICC. Talagang magsasara sila niyan. So the written statement has been submitted for consideration during the Council's 63rd session as discussions on international human rights issues continue. Yes! Bravo! Pasalamatan po natin, guys. Pasalamatan po natin si Fujiki-san sa kanyang walang sawang pagtulong, no? Or ano yan eh, no? Parang meron siyang gininto ang puso, mga kaibigan, kasi voluntary to, guys eh. Itong ginagawa ng isang Japanese citizen, no? Isang Hapon, Hapon po ito, Oo. Ito po ay voluntary, guys. Gusto niyang tulungan ang Pilipinas na maibalik po sa dating imahe ng pagiging isang magandang good governance sa ating dating Pangulong Duterte po, mga kaibigan. Tumutulong po siya, guys. Tinutulungan niya ang mga Pilipino. Kaya nagpapasalamat po tayo once again kay Fujiki-san. Domo arigatou gozaimashita. Ayan, yoroshiku onegai shimashita. Ayan po, mga kaibigan, no? Sana po madinig po ito ng United Nations at tuluyan na pong
maisampal po ito. Sampal po ito, guys. Sampal po ito sa ICC. Ayan. So yan po mga kaibigan. Puntahan na po natin ang pinakahuling topic. Nako, ito na po. Si Mr. J. Sonsa. Yes! Mr. J. Sonsa na po tayo. Ano po itong natuklasan? Ano po itong isiniwalat ni Mr. J. Sonsa? Na ito daw itong witness daw mga kaibigan ng galing sa COA ay may hawak na script. Naku, hawak pala ang script. Hawak ko ang script. Tarararararan. May script ka pala, ha? Oy, si Elizabeth Duck, andito pala, Kumbawa, Elizabeth Duck po mga kaibigan, siya po yung kaibigan ni Pujikisan. Oo. Kinento na po niya tayo doon kay Pujikisan. Kaya papasalamatan po natin si Elizabeth Duck. Ayan. Elizabeth Duck, at paki-extend po ang aming mga regards, no? I-regards po kami kay Pujikisan. Kasi nakakausap niya, Oy, sabi ni Hello Kitty, domo arigato ni mo sir, God bless Japan. Ayan, friend kasi niya, si Elizabeth Duck po mga kaibigan, friend niya po si Sir Pujikisan. Friend niya, kaibigan niya po doon. Kaya, nung nakaraan, shinout out po tayo sa Facebook page or in-invite, or hindi naman invite, no, parang i-share po niya mga kaibigan ang ating pinost sa Facebook page ni Pujikisan. Kaya nagpapasalamat po kami. Daisy Capistrano with salute, Sir Ferguson, Pujikisan, thank you sir. Si Jamie Gache, tama ang mga 18 Marines na yung mga ICC na nakikipagsabwatan, si Trillanes, BBM Remulla at mga group effort at si Torre, humanda kayo. Talagang wag kayong mag-alala, no? Meron naman, sabi nga ni Tatay Digong, there will be a day of reckoning. Okay? So